Hi guys! Another day, another a day in my life. At dahil a day in my life bilang isang full-time nanay ay hindi mawawala sa akin ang gawaing bahay. At ngayong araw na to, masarap na naman ang ulam natin. Mapaparami na naman tayo ng kain. Sinong kumakain ng insalada? Ang sarap po, pero hindi ako ang nag-ano niyan. Ako lang ang nagtimpla, pero hindi ako ang nagluto niyan. Niluluto ba? Yung talong lang pala ang niluluto dyan. Tapos ako na lang ang nagtimpla. Since nandito day off ng asawa ko nung time na yan, hindi yan kahapon ha. Sabado, linggo ba? Basta day off ng asawa ko. Kaya pagka day off kasi ng asawa ko, ay siya ang nakatoka sa pagluluto. So sinamantala ko na din. Dahil day off ng asawa ko, may katuwang ako, siya ang nagluluto, kaya eto, nagbisi-bisihan si Inday dahil nalabhan ko na nga yung kortina nung nakaraan na in-upload ko na vlog. So may kapalit na yung kortina ko. So sa wakas mapapalitan na yung kortina ko. Isang buwan. Kayo ba? Ilang buwan ba kayong bago niyo pinapalitan yung kortina ninyo? Every week ba? Or 2 buwan bago nyo napapalitan? Ako kasi 1 buwan, or minsan pagka nakakalimutan lumalagpas, basta hindi siya abot ng 2 buwan, mga ganun. Pero pagka hindi umaabot ng 1 buwan, pagka sinisipag si Inday maglaba. Diba? I-share ko sa inyo guys yung technique ko para hindi magulo yung kurtina, kasi lalo na pagka may bata kang maliit, hindi yan maiiwasan talaga na buklatin o anuhin, basta yung hawiin yung kurtina para kung may sinisilip sa labas. So ang ginagawa ko, ayan, nilalagyan ko ng perdible para hindi masira yung kurtina. Diyos ko, dagdag sa gawain yan. Pag yan nasira, ayusin mo na naman. Tapos mamaya, guguluhin na naman, ayusin. Kaya talagang tayong mga nanay ang talagang napapagod sa paulit-ulit na lang na gawain. Yung pagkatapos mo malinis, magugulo na naman, tapos linis ka na naman. Kasi sa bagay, hindi naman may iwasan yun. Pero minsan talaga, may time talaga na nakakapuno na. Diba na? Lalong-lalo na pag yung pagod na pagod ka na, tapos pagdating ng ang linis-linis na, tapos ka nang linisin, tapos ka na sa lahat, na imbis na magpapahinga ka na, pagtingin mo, wala na, parang binagyo na, tapos ang dami pang nakaabang na gawain. Minsan dumadating talaga, aminin yung mga nanay, magsalita kayo. Alam kong kayo din, minsan napupuno din kayo, hindi lang tayo makapagsalita sa kanila. Diba? Itong cover ng sofa nga pala guys ay sa susunod na araw o baka next week, kasi ang dami ko pa talagang gagawin. May balak ako dito kasi hindi talaga siya may iwasang pagka may umupo, hindi matatanggal, masisira, kumbaga maano siya sa upuan. So ang gagawin ko, lalagyan ko ng garter yan, tapos itali ko sa paa ng sofa soon. Hindi muna ngayon kasi ang dami ko pa talagang nakapila na gawain, tapos ang dami ko pang i-edit. Baka next week ko pa magawa. Titingnan ko kung maisingit ko siya, basta ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Pero madali lang naman yan dahil tatahi mo lang naman yung garter sa dulo na sampi ng sofa, and then itali mo siya sa paa ng sofa. So ganun lang kasimple. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Tapos i-share ko na din sa inyo para makakuha kayo ng technique sa akin. Kasi talagang magaling ako sa mga ganyan. Magaling ako sa mga technique. Kasi mahilig ako sa mga display, ganyan. So, ang dami kong display dati. Pero ito talaga ang mga gawain ko. Gawain ko na talaga to. Dahil syempre, yung anak ko ngayon na malalaki na, dumaan sila sa maliit pa sila. So, hindi talaga maiwasan na maglilikot. So, ang ginagawa ko sa mga display ko, like mga vase, ganyan. Basta yung mga maliit, yung mga babasagin. Lalo na yung mga babasagin. Ang ginagawa ko, dinidikitan ko yung puwet nila. Dinidikit ko yung puwet nila sa kung saan ko sila ilalagay, or di kaya nilalagyan ko ng tali para iwas lang na mabasag sila. Basta ganun ako kaingat sa gamit guys, as in talaga. Kaya talagang inis na inis ako nung nagla-live selling ako. Hindi ko lang alam kasi parang nag-ayos ako nung live room ko nung time na yon. Tapos nung time din na yon, may alaga kaming pusa. So yung dinisplay ko yung vase na ang ganda-ganda nung vase na yun na silver, nilagay ko siya dun sa live room ko. Tapos nakalimutan kong lagyan ng tali.
So umakyat yung pusa namin at naglikot. Ayun, siya ang nakabasag at hindi yung mga anak ko. Ngayon malalaki na yung mga anak ko, ganun pa rin ang gawain ko. Nilalagyan ko pa rin yung mga harang, yung mga nakadisplay na babasagin. Kasi hindi mo talaga maiwasan kahit ako. Minsan nagkakamali ganun. Pero syempre, ingat pa din. Kasi ang ano ko kasi talaga, kaya maingat ako sa gamit. Ano yan kumbaga pinaghirapan mo, binili mo, may ano ka na, ano dyan, o diba, parang investment mo yan, tapos biglang ganun na lang, masira na lang, kaya talagang maingat ako sa gamit. So naglagay ako ng screw dyan guys, kasi meron talagang screw yan, tapos tinanggal ko. Tapos biglang na-stop yung aking ginagawa dahil biglang dumating ang parcel, kaya tuwang-tuwa si Inday, o diba? So for next vlog naman natin yan gagawin. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung saan ko ilalagay yung kurtina kong binili. As I look down, this is what I've been dreaming of. I lay back down, all the panels slightly blue above, and I can't wait to hear the reasons you're alive. I'm on your side. This is when we write our names in blood. This is when we write our names in blood. So dahil tapos na si Inday mag-unboxing, so ayan, tuloy tayo sa gawain, 'di ba? At least na-energize si Inday dahil nakita niya na yung parcel niyang in-order. Ang ganda. So panoorin niyo yun guys, abangan niyo kung saan ko ilalagay yun. Tapos itong binuhat ko paan ng pool yan. Hindi ko alam pool ba tawag yun, basta yung libangan nila. So dati kasi dito yan sa living room nakalagay. Naka-display lang talaga yan. Tapos yung maliit pa yung lamesa namin kasi malaki talaga yan. Detachable, basta ditanggal. Huwag natin mag-English. Ayan. So, ditanggal siya. So, ngayon, nung maliit pa yung ano namin, naka-display lang yan. Para pag gusto maglaro, ayan, makapaglaro dito sa loob ng bahay. Tapos, nung nagkaroon kami ng lamesa na medyo malaki-laki, so, ang ginawa namin ay tinabi muna namin yung pool. Ayan, bahala kayo. Basta, hindi ko alam kung anong tawag talaga dyan. Basta yung libangan na yun, tinabi muna namin, ginilid muna namin, tapos yung ano niya, yung paa niya, doon niya nakalagay sa third floor. Tapos, pagka ano kasi, katulad nung nakaraan, naglaro yung asawa ko doon sa labas, kinuha pa namin sa third floor, which is napakahirap kasi medyo kalakihan siya. Kaya ang ginawa ko, kaya ko inayos yun, doon lang, dito na lang sa terrace ko siya ilalagay para pagka gusto nilang maglaro sa labas, ayan, madali na lang siyang ilabas, di na namin kukunin doon sa third floor. At ito na nga, akala nyo tapos na ako, hindi pa. Kaya sana hindi kayo magsawa, guys. Diyan lang kayo ha, panoorin ninyo ako dahil ito ay a day in my life. Ibig sabihin, hanggang gabi tayong magsama-sama. Kaya samahan nyo ako para hindi ako antukin. So, ito, nandito na ako, umakyat na ako dahil tapos na ako sa first floor, nandito na ako sa second floor. Ayan, dito sa kwarto namin. Magpapalit din ako dito ng kurtina, pati yung bedsheet papalitan ko na din. Kaya talagang itong araw na to ay talagang pagdating ng gabi ay talagang, o diba, ang daming talaga. Kasi sobra talagang pagod ko dito nung pagdating gabi. Tingnan nyo itsura ko dito pagdating ng ano,
Panoorin ninyo sa dulo, talagang makikita ninyo kung gano'n na ako kahagard. At hindi pa pala tayo tapos sa pag-unbox guys, dahil meron pa akong i-unbox mamaya. Mamaya, bibitin ko muna kayo ha. Mamaya panoorin ninyo kung ano yung i-unbox ko dito. Nasa dulo. Alam ko, i-ano ninyo, i-skip nyo to. Sa dulo na lang panoorin nyo. Huwag naman ganun. Panoorin ninyo lahat. Para naman makita ninyo kung paano ako mag-ayos-ayos. So, ayan, ito may technique din ako sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ayusin para hindi magulo yung bedsheet ninyo. Lagyan ninyo ng perdible o meron naman may nakita ako sa Shopee ba yun or TikTok. Basta meron akong nakita na soon gusto kong bilhin din yun. Alam kong hindi naman ata abot ng 50 pesos. Ano siya, panglagay dito sa bedsheet para hindi siya magulo. Parang panghatak. Parang ganon. Hindi ako sure ha. Titingnan ko ulit. Pero ngayon kasi, ang ginagawa ko talaga para hindi magulo yung sa pinang higaan ay perdible ang ginagawa ko. Inaanuhan ko siya ng perdible. Nilalagyan ko bawat gilid. Tsaka sa sa gitna. Para secure na secure siya, o diba? Kahit anong likot mo, hindi talaga yung magugulo. Ganon ang ginagawa ko. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, tsaka sa mga nanay na pagod na kakaayos na mga sapi ng higaan, gayahin ninyo yan para alam ko naman kung gaano kahirap, gaano kapagod tayong mga nanay. So, kung hindi pa kayo nakakaalam ng ganyan, technique na yan, gayahin ninyo guys. So, ito na. Yes, malapit na ako matapos guys. Kaya, samahan nyo muna ako ha. Tapos baka meron ditong hindi nakapanood ng in-upload ko. Itong DIY ko lang yan. Gawa lang yung shelves na yon. Ayan, styro lang yan. Okay? Styro lang yan guys. Kaya i-follow ninyo ako, i-subscribe ninyo ako para sa mga nanay natin dyan na gustong makatipid. Lalo na ako, gustong gusto ko talaga makatipid. Ayan, kaya talagang gumagawa ako ng paraan. Yung pinaglagyan yan, yung shelves na yan, styro lang yan guys. Hindi yan kahoy. So, this is it. Pansit. So, sa nakapanood ng vlog ko din na in-upload nung nakaraan, nung nag-ayos ako dito sa living room, na sabi ko nga ang plano namin dito sa may bandang lamesa ay bibili kami ng Last Supper. Tapos sabi ko din na since wala pa kaming budget na pambili ng Last Supper kasi nga medyo kamahalan, ay gagawa muna ako, magdi-DIY ako ng shelves. So buti na lang talaga, thanks God, at talagang nagka-budget kami. Ayan. So, ito na nga, bumili kami ng Last Supper. Talagang sobrang ganda niya, as in. Sobrang parang 3D, 4D, 5D. Parang tunay, as in, sobrang ganda niya. Medyo kamahalan lang siya talaga, pero worth it naman yung price niya. Dahil sa totoo lang, mura na siya. Mura na siya kung sa i-compare mo sa iba na sa ganyang ganda mura na siya. Ang kulang na lang dito guys, yan sa mga hindi pa nakapanood ha. Panoorin ninyo yung vlog ko nung nakaraan, nung nag-ayos ako dito sa living room. Yun kasi ang sinabi ko, ayan, dito namin yan ilagay. Sabi ko nga, since meron nang nakaabang dyan na mga pako, yung Last Supper ang ilalagay namin dyan. Kaya nung nakaraan, lumabas kami at bumili kami ng Last Supper. Nagtingin-tingin kami, nang hirap talaga mag-voice over. Nakakahinga. Nagtingin-tingin kami ng Last Supper. Tapos, ang kulang na lang ay yung salamin dito sa ibabaw ng sofa naman. So, soon. Hindi pa ngayon kasi wala pa talagang budget. Alam ko namang ibibigay ni God yun. Budget din kami soon. Tapos, ito na nga, tingnan nyo, diba? Mukhang kapatay na si Angel. Sobrang sobrang pagod na. Makikita mo na sa mapungay na mata, char. As I look down, this is what I've been dreaming of.
O so kala nyo tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Samahan nyo muna ako dahil maghuhugas pa ako. So ayan, tinapos ko na talaga para at least kinabukasan ay wala na, meron pa pala. Hindi naman matapos-tapos ng gawaing bahay eh. Kailan ba natapos yun? Nasa nanay na lang talagang gusto niya magpahinga o hindi. So ayun na nga, binilisan ko na dahil sobrang antok na talaga ako ng time. So hanggang dito na lang yung A Day in My Life ko guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana na-inspired kayo sa aking kasipagan. Pero alam ko naman lahat ng nanay ay masipag talaga. Pag nanay ka na, bawal tamad. Kailangan masipag ka para wala kang marinig na salita. O diba? Yun pala yun. So yun lang guys. Magbababay na ako dahil talagang sobrang antok na talaga kayo. Ako pala yung naantok. Kala ko kayo. So ako pala yung naantok guys. Kaya magbababay na akong hirap talaga mag voice over. Kaya alam kong relate yung mga nag-voice over dito. Ang hirap no? So kaya laban lang tayo para sa ekonomiya. So yun lang guys, hanggang dito na lang talaga ako dahil hindi na kaya ng mata ko. Kaya binilisan ko na at ako'y matutulog na. So Mommy Angel signing off. Magkita-kita tayo sa susunod kong A Day in My Life. Bye guys, God bless us all. Ingat tayong lahat. Bye.